right spirit. And renew a right spirit. Diyos ay maglikha. Dalisay, hallelujah. Puso, hallelujah, na handang sumunod sa ating Panginoon. Puso na divided, hallelujah. Hallelujah. Bago ng ating mga karakter, ng ating mga buhay, hallelujah, upang maging ganap, maging kaluguran, hallelujah, na lubos sa ating Panginoon. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Tunay, O Diyos, wala kaming ano paman, wala kaming anumang kakayahan, wala kaming anong mayroon sa aming buhay, kundi Ikaw lamang, O Diyos. Wala kaming anong pamang may pagmamalaki, hallelujah, kundi ang biyaya mo, hallelujah, na patuloy na gumagawa sa aming mga buhay. At kagaya ng aming inawit, O Lord, just as we are, hallelujah, we will be lost, O Lord. But thank you for your grace and mercy, hallelujah. Your grace and mercy bought our freedom, O God. That's why kung bakit kami, O Lord, naririto, kung bakit namin nagagawa pa rin maipaglingkod ang aming mga buhay, kung bakit may kalayaan kaming pumarito sa iyong gawain, may kalakasan, hallelujah, ito'y dahil sa biyaya at habag mo, O Diyos, na gumagawa sa amin, na nagbigay ng kalayaan sa amin, nagbigay ng karunungan na makalangit sa amin, na nagsasabi, hallelujah, kami pumaroon sa iyong bahay-sambahan at kami magpuri, magsamba, maglingkod sa iyo, God, at patuloy pa magnasa, hallelujah, ng iyong mga bagay na makalangit, sapagat dito ka kikilos, dito ka gagawa, dito ka makakagawang lubos sa aming mga buhay, O Diyos. So, O Lord, hallelujah, salamat, sapagat hindi ito sa amin, kundi Ikaw na Diyos na gumagawa sa amin, Panginoon. Kaya naman, O God, patuloy naming dalangin. Patuloy kang gumawang malaya pa sa aming mga buhay. Patuloy kang malaya pang, hallelujah, kumilos sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Malaya ka, O God, na maglinis pa na anumang mga karumihan. Malaya ka, O God, magsaayos pa ng mga kasiraan pa sa aming mga isipan, sa aming mga puso, sa aming mga buhay. O Lord, malaya ka na gumawa pa sa aming mga buhay. Sapagkat, O Diyos, kagaya, O Lord, hallelujah, ng iyong munting likod na Apostol Pablo, O God, hindi niya pa nararating ang lahat. At kami din naman, O Diyos, malayo pa sa sukat ni Apostol Pablo, O God. Tunay, malayo pa, hallelujah. Hindi pa namin nararating ang lahat, O God. Marami pa kaming kakulangan, O Diyos. Kaya naman, O Lord, malaya kang gumawa. Magpuno pa ng aming mga puso, ng aming mga sasidlan. At bayaan, O Diyos, ang iyong mga salita. Hallelujah, ang iyong pangako, na ang iyong katotohanan na magsasanctify ng aming mga buhay. O Lord, ito ang magsanctify pa ng aming mga buhay, ng aming mga puso, ng aming mga kaisipan, Espiritu at kaluluwa, O God, upang aming mga buhay ay patuloy pang maging ganap. Hallelujah, na haing handog, kalugod-ugod sa iyong harapan, sa aming mga pagparod parito, sa aming mga paglilingkod, pagganap ng tungkulin sa iyong pangalan, O Diyos. Lord, malaya kang gumawa, at bayaan ang salita sa gabing ito, Lord. Mas kagaya ng salita, ang salita mo'y katotohanan, at ang katotohanan nito ang mag-sanctify pa ng aming mga buhay. Malaya ka pang maglinis, O God, sa aming mga puso, sa aming mga asidlan. Gamitin mo lamang iyong munting lingkod, O Diyos, ayon sa nais mo, O God. Hindi sa aking nais, hindi sa aking kalooban, Ama, kundi sa iyong kalooban, O Diyos.
Mangusap ka sa iyong mga salita. Gamitin mo, Lord, ang iyong mga salita, hallelujah, na napapanahon na ayon sa pangailangan naming lahat, O Diyos. Dahil ibinang iyong munting lingkod, O God, na amin, wala akong magagawa. Ibinakuman, O Lord, ay kagaya nilang nangangailangan ng iyong biyaya. Kaya, Lord, malaya kang mangusap, malaya kang kumilos, malaya kang umabot ng buhay ng bawat isa. At bayaan, i-bless mo ang iyong mga salita upang malayang makagawa, kumilos, sumipo ng bawat puso sa gabing ito, God. Sa namin pinagkakatiwalang lahat. At kung may nakakita ka pang mga kahinaan, mga pagkukulang pa sa mga nakalipas ng mga araw at oras, O Lord, hinihingi namin ng tawad ito, O God. Huwag naman maging hadlang ito, O Diyos, upang ikaw ay kumilos sa aming kalagitnaan. Kundi, O Lord, sa gabing ito, bayaan, hallelujah, na anumang mga hadlang ay iyong hawiin, O Diyos, sa iyong pagkilos, sa iyong presensya, O God. Doon kami may kapayapaan at may kagalakan. Lord, sumaamin ka sa gabing ito. Ikaw lang aming makita, ikaw lamang aming mapakinggan, at higit sa lahat, ikaw lamang aming mapapurihan sa gabing ito, Diyos. Sa namin binabalik ng lahat ng kapurihan at pagsamba, kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Praise God, at ipalakpakan natin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Diyos, hallelujah, na buhay at patuloy na gumagawa sa ating mga buhay at sa walang abala, hallelujah, ay ating buksan nating mga Biblia sa John chapter 20, verse 19. John chapter 20, verse 19 to 22. Sabi dito sa New King James Version, "Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, 'Peace be with you.' When he said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. So Jesus said to them again, 'Peace to you. As the Father has sent me, I also send you.' And when he had said this, he breathed on them and said to them, 'Receive the Holy Spirit.'" Last verse, 1 John chapter 4, verse 10. Sa verse lang. 1 John chapter 4, verse 10. "This is love," sa NIV version ko babasahin. "This is love, not that we love God, but that He loved us and He sent His Son as an atoning sacrifice for our sins." Purihin ang salita natin, Diyos, at malayang bawat sa makupo sa gabing ito. At muli, aking binabati ang bawat isa na isang pinagpalang gabi sa pangalan natin Panginoong Kristo Jesus. At salamat sa Diyos dahil tunay ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay. Ang Diyos ba ay mabuti sa ating mga buhay? Amen. Parang hinaa. Ang Diyos ba ay mabuti sa buhay ng bawat isa? Even mga kabataan tayo, hallelujah, matuto tayo na ma-evaluate kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Dahil kung hindi natin makikita kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay, ang bawat araw ay hindi ganun kasatisfy sa atin. Hallelujah. Even sa mga lilit na mga bagay, hallelujah, ay parang baliwala lang sa atin. Pero kung ikaw, hallelujah, sa salita ng Diyos ay natuto, kahit sa malilit na mga bagay, ay matuto tayong magpapasalamat at magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. That's why kahit kabataan tayo, magbigay tayo ng pasalamat sa ating Diyos. Dahil kahit kabataan ka, minsan ka nang pinagaling ng ating Diyos. Kahit kabataan tayo, minsan ka nang iningatan ng Diyos sa pagtawid mo. Kahit kabataan ka, minsan ka nang iningatan ng Diyos sa mga masamang tao, sa mga masamang spirito. Amen? That's why karapat-dapat lamang papurihan ng Diyos sa bata man o may edad. Hallelujah. Purihin natin Diyos at by the way, pinapabot ang ating mahal na youth leader, Brother Tim, na siya ay mukhang alanganin na makaparito sa gabing dahil nga sa late na siya nakapag-out sa office. Dahil nga sa pag medyo late na makapag-out sa office ay late na rin nakakarating dito sa Cavite. So alam naman natin na ating youth leader ay mula pa sa, tama ba, Pasig ba, Brother? Pasig ba o Taguig? So somewhere in Manila. So basta doon, alam natin na sobrang traffic doon. Kaya talaga medyo
alanganin kapag late hours na. So sama natin sa panalangin nating mga youth leader na patuloy ang Diyos mag-ingat sa Kanya, sa Kanyang daan at patuloy na bigay ng kalakasan pa at kagalingan sa anumang mga karamdaman din. Kung may mga iniinda siya dahil kagaya ng mga patotoo niya, ay ito ay naranasan niya rin sa mga nakalipas na linggo. So tayo ay matuto na magpalalanginan sa bawat isa. Amen? May mga, sa lumipas ba ng mga araw, ang aking tanong, mga kabataan, kahit inyo na sabihin, sa isip nyo na lang, may naisama ba kayong panalangin sa panalangin nyo? Kahit itong linggo lang, from Monday to Friday, may naisama ba kayo na kapatid? O kahit kapwa ninyo sa panalangin nyo sa linggong to? So, hindi ko na siguro tatanungin pa kung sino-sino, pero alam niyo yan sa sarili nyo. At alam nyo din, sa mga walang naisama, matutunan natin na maisama ang ating kapwa. Maisama ating mga mahal na kapatid, bawat isa, hallelujah, dahil ito ang ating tungkulin sa Panginoon. Ito ang ating tungkulin sa bawat isa. Tayo may pananagutan, kagaya ng sinasabi ng Scripture, sa bawat isa. So ay matutunan natin, maging habit natin, maging good habit natin na mga musta at magpaalalahanan, mag-encourage at magpanalanginan sa bawat isa dahil ito ay tinawag nating Diyos. Amen. So, hindi na ako magpapatagal pa. Hallelujah. Itong topic natin, kung naalala nyo, ay nadaanan natin last sharing natin. Bagamat hindi pa siya totally natapos, pero ang Diyos pa ang siyang magdagdag pa sa gabing ito ng mga bagay pa at bayaan. Hallelujah, ang Diyos ang siyang, hallelujah, gumawa pa sa buhay ng bawat isa. So, ating teksto ay ating kukunin sa John chapter 20, verse 19 to 22, at 1 John chapter 4, verse 10. Nilagyan ko siya ng title na God, Sacrificial Love. Nilagyan ko siya ng subtitle na Empowered by Christ, Jesus came to strengthen His disciples. So kung naalala nyo, parang mga 3 weeks ago, nag-sharing tayo, at yan ay ating nadaanan. So, ang Diyos pa ang siyang magdagdag sa atin sa gabing ito. Amen. So, sa walang abala, buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 26, verse 54. So, alam natin yung senaryo, hallelujah, nadaan natin before, na yung senaryo ng bago ang crucifixion, bago ang araw, tinakda na araw para sa ating Panginoon, kung ano ang kanyang mga naranasan, hallelujah, at kung paano na sa mga sufferings na naranasan niya physically, ay naranasan niya din, for sure, emotionally ay nalungkot at nalumbay din ang Diyos, ang ating Panginoon, dahil sa nangyari. Amen? So, sa Matthew 26, verse 54, dito makita natin kung saan bago dumating yung mga alagad, bago dumating mga alagad, tinipon muna ng Panginoon ng mga, bago dumating yung mga kawal para tugisin ang ating Panginoon, so minit niya muna ang mga alagad, mga disciples, yun nga ay during Passover, that day ay doon na rin naganap ang Passover. So, yung Last Supper. So, doon yung naganap yung Last Supper, huling pagkain na nila kasama ang Panginoon, at doon rin naganap yung unang communion. So, yung paghahati-hati ng tinapay na nag-symbolize as bread, yung katawan natin Panginoon as bread, at ang wine as the blood of Jesus na pumatak sa krus ng Kalbaryo. So yun yung binigay niya during the communion, kung anong ibig sabihin. At after that, so alam natin yung scenario, dito sa verse 55, verse 54 muna, sabi, kung gayoy, paano bagang mga tutupad ang mga kasulatan na ganyan ang nauukol sa mangyari? At sabi ng ating Panginoong Jesus sa 55, sa oras na iyon, ito na yung time na dumating yung mga alagad na tutugisin na nila ang ating Panginoon. At sabi ng Panginoon sa kanila, sa oras na iyon ay sinabi ni Jesus sa mga karamihan, kayo bagay
nagsilabas na waring laban sa isang tulisan. Kasi may mga dala silang mga, ah, tawag dito, mga tabak, panghampas, na kung saan ang ating Panginoon Jesus naman, ang ginagawa lang naman ay nangangaral sa templo. Diba? Kaya sabi natin Panginoon sa kanila, kayo bagay nagsilabas na waring laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako. Araw-araw ay naupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. Sabi ng Panginoon sa kanila, sa verse 56, datapwat, hallelujah, nangyari ang lahat ng ito upang mahatupad ang mga kasulatan ng mga propeta. So, but all this was done, sabi natin Panginoon Jesus, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. So, kinakailangan na mangyari ang mga bagay na ito, hallelujah, upang maganap ang mga propesiya ng mga prophets sa Old Testament na may Messiah na parating at siya ay, sabi sa Isaiah 53, di ba? Siya ay nasugatan, siya ay hinampas, siya ay nahirapan, nagsuffer para sa atin. Amen. So, yung kaganapan ng mga hula ay mangyayari na sa senaryo na to. At sabi dito sa karugtong na magagayoy iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas. After sabi ni Jesus, ito ay kaganapan ng prophecy ng mga prophets. Mangyayari talaga ito, natutugisin siya at papahirapan. So ang mga alagad na kasama niya ay nag-alisan. Imagine kung nandun, halimbawa ito yung senaryo, nandiyan kayo lahat, pagkasabi ni Jesus na ganun yung mangyayari, ay nagsialisan na kayo. Nagsipagtakbuhan marahil yung iba dahil nga baka anytime ay sila naman yung tugisin ng mga kawal. Sabi sa 59, ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patotoong kabulaanan laban kay Jesus upang siya'y kanilang maipapatay. So, yun yung senaryo bago mangyari yung tinakda sa ating Panginoon na pagpako sa krus ng Kalbaryo. Imagine, matapos ang mga great miracles na natunghayan nila sa ating Panginoon, matapos ang mga pagkain ng multitudes, di ba, napakain ng tinapay at isda, matapos na paggalingin yung pilay at bulag, matapos, hallelujah, na ang tawag ito, ang patay ay nabuhay na magmuli, hallelujah, ay nakalimutan nilang lahat na ating Panginoon ay kasama nila sa lahat ng mga dakilang bagay. At nung time ng panganib, nawala sa kanila na ang Panginoon, yung master of the sea, the storm, ay kasama nila, di ba? So nagsipag-alisan sila, tumakas. Imagine anong pakiramdam kay natin Panginoon that time. So, pangalawang senaryo ay sa Mark chapter 14, verse 66, pero marahil hindi ko na babasahin lahat, sa 2 verses na lang siguro. So ito naman yung senaryo na bago rin mangyari yun, ang mga apostol ay kinuusap, di ba, ni Jesus, at si Pedro ay warningan ng ating Panginoon. Sabi niya, di ba, Peter, dideny mo ko ng 3 times bago tumilawak ang manok. So, sabi ni Peter pa, hindi Panginoon, sasama ko hanggang kamatayan. Pero nung dumating na, sabi sa 66, now as Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came. And when she saw Peter, sa Matthew chapter 14, verse 67, and when she saw Peter warming himself, she looked at him and said, doon nakita ng babae na to, mukhang kasama to na Jesus ah. Sabi sa kanya, you also were with Jesus of Nazareth. So 68, but he denied it. Sa unang denial niya. But he denied it saying, I neither know nor understand what you are saying. So, hindi niya naunawaan. Hindi ko naunawaan sinasabi mo, babae. So alam natin, dumating ulit yung babae ulit, maya-maya ay sinabi, hindi, kasama ka ng mga kasama ni Jesus ng Nazareth. Pero dinanay niya pa rin hanggang sa pangatlo, diba? Nagsabi pa rin,
na hindi kasama ka, lalo sabi, yung, kumbaga, alam nila na parang ba, yung ano mo ay, stature mo ay isang Galilean. Pero dininay niya pa rin. Hindi ko na, ang masakit pa sa huling sinabi niya doon, sabi niya, I do not know this man of, saan ba yun? Sabi doon, surely you are one of them. Sabi niya, I do not know this man of whom you speak. Hindi ko nakikilala itong lalaki na sinasabi mo. Hallelujah. So, dininay niya ng 3 times ang ating Panginoon at sa pangatlong beses na denial, ng pag-deny niya ay alam natin na tumilaok na ang manok. So yan yung mga nangyari bago ang crucifixion, ang resurrection ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, He denied and was left alone by His disciples, by His loved ones. Mahal niya ng mga lingkod, mga disipulo. So, hallelujah, yun yung senaryo na bago mapako ang ating Panginoon. At imagine, ganun na katinding suffering sa mga naranasan niya. Tapos, ganun pa yung naranasan niya sa mga mahal niya, sa mga disciples niya. Ba? So, talagang, of course, hindi mainam yun. So, after naman ng kaganapan na yun, so we all know na after mapako ang ating Panginoon at mailibing, after 3 days, ang ating Panginoon ay nabuhay na magbuli. Unang naghanap sa kanya dun sa libingan ay si Mary Magdalene sa John chapter 20, verse 11 to 18 yan. At di ko na rin mabasahin. So, nakita natin doon sa part na yan, si Magdalene ay gano'n na lang ang lubos na pag-iyak at hinahanap niya si Jesus dahil yung katawan ni Jesus ay hindi niya mahanap doon sa tomb, sa libingan. Dumating pa nga tapos may parating pa sa kanya, may angel doon, di ba? Tapos hindi niya mahanap, umiiyak siya, lubos yung kalumbayan niya dahil alam naman natin kung gaano, hallelujah, si Magdalene, kung gaano niya iniibig ang Panginoon. How she in love, kung gaano siya na in love sa ating Panginoon dahil despite ng kanyang kalagayan, despite ng pagiging prostitute woman, di ba? Ay sa ganyong kalagayan niya, wala siyang narinig na anumang masakit na salita sa ating Panginoong Jesus. Wala siyang narinig na anumang judgment sa ating Panginoong Jesus. Bagkus sa mga co-disciples, sa mga disciples pa ay maraming mga pag-iisip na hindi maganda toward her, di ba? Pero ang pag-ibig ng Panginoon ay lubos niyang naranasan that time. That's why gano'n na lang yung pagluha, pag-iyak niya at kalumbayan niya. At nagulat na lang siya, yung papasok na lalaki, akala niya ay, kumbaga, tauhan lang doon, nagbabantay sa libingan, pero si Jesus na pala yun. So after that scene, ang Panginoon naman ay pumaroon, nag-appear naman sa mga disciples, sa John chapter 20, verse 19. So, basahin natin sa 19. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fears of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, Peace be with you. So, naparito na ang Panginoon sa kanila, bigla na lang nagpakita sa kanila, dahil nga nagsama-sama sila sa sobrang takot, anytime nga ay pwede silang dakpin ng mga Hudyo. So nagsama-sama sila doon sa bahay at ang Panginoon ay doon nagpakita sa kanila. Sabi pa doon sa kanila, sa 19, di ba? Sabi ng ating Panginoon, Peace be with you. And sa verse 20, when He had said this, He showed them His hands and His side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. And verse 21, so Jesus said to them again, Peace to you, as the Father has sent me, I also send you. Sabi natin Panginoon. And sa verse 22, and when He had said this, He breathed on them and said to them, Receive the Holy Spirit. So, after nyan, kung mabasa pa natin sa verse 30, sabi dyan,
Jesus performed many other signs in the presence of His disciples, which are not recorded in this book. So marami pang mga dakilang bagay ang naranasan nila kasama ang Panginoon, hallelujah, na hindi na na-record pa sa Bible. Pero ang sabi dito sa 31, but these are written that you may believe. Pero itong mga nakasulat, at ngayon nababasa natin kanina lang, hallelujah, at ngayon, ay sabi dito, naisulat para doon tayo ay maniwala. That Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Amen? So marami pang bagay na hindi na nasulat, pero yung mga bagay na ngayon na natin napapakinggan ay naisulat para pag-unawa natin, sumampalataya tayo natin pang Jesus, siya ang Messiah. Hallelujah, na hinintay ng bayang Israel at para sa ating lahat. Amen? So, great things happened nung ang Panginoon ay pumaroon sa kanila. Imagine, despite na iniwan nila ang Panginoon during His sufferings, di ba? During ng pagdukot sa Kanya at pagpapahirap sa Kanya, ang Panginoon, kung tutuusin, no, bakit papabalik pa ang Panginoon doon? Di ba? Para lang palakasin pa ang mga nang iwan sa Kanya. Diba? So kung sa makataong laman ay, kung ang kapatid mo o ang kaibigan mo ay nagkasala sa iyo, bakit ka papupunta doon? Tawag dito, may ginawa nga masama yan sa akin, etc. Bakit pa ako pupunta doon para palakasin ko siya? So iba talaga ang kaisipan natin, Panginoon. At salamat, hallelujah, dahil may ganun siyang pag-ibig, hallelujah, na hindi matutumbasan. So despite ng pag-iwan sa Kanya ng mga alagad, pumaroon ng Panginoon, at ang sabi doon, peace be with you. Sabi natin, Panginoon, kapayapaan ay sumainyo, dahil alam ng Panginoon na during that time, ang mga alagad ay sobra nang nagpapanik, sobra nang natatakot, sobra nang nangangamba sa senaryo nila, sa sitwasyon nila. So ang Panginoon, pumaroon siya para palakasin sila. And take note, sa sinabi niya, ang sabi niya dito sa verse 21, so Jesus said to them again, peace to you, as the Father has sent me, I also send you. So ang Diyos ay nagbigay ng kapayapaan sa kanila at nagbigay ng commandment, ng instruction, na ako ay sinugo sa inyo upang kayo din naman ay sinusugo ko para sa kanila. Sinusugo ko din naman kayo. Amen? So, 3 things yung tatlong key points na natin kailangan alahanin at ang Diyos pa magdagdag sa mga bagay na ito. Una, Jesus visited His disciples, kagaya ng pag-usapan na last time, not to give them burden. Ang Panginoon ay pumaroon sa mga disciples, hindi para bigyan sila ng burden, but to strengthen them. Para sila ay palakasin. Para sila ay pagtibayin. Diba? Hindi na tinignan ng Panginoon ang kasalanan nila during na iniwan siya ng mga alagad. Hallelujah. Kung anong ginawa nila sa Panginoon, na ang Panginoon, marahil sa pagpunta niya doon, oh Peter, bakit mo ako pinagkailanan 3 times? Sinabi ko na to sa iyo ha. Diba? Hindi na nakarinig pa ng ganung bagay. Si Pedro. Naisabihan pa yung mga alagad, unang paghanap niya, hallelujah. Ang sabi natin, Panginoon, ay pagpapala. Peace be unto you. Ang kapayapaan ay sumainyo. Amen? Hindi niya nasabi, kayo, ba't niyo ako iniwan? Bakit kayo nagsipag-alisan? Hallelujah. Kundi naparoon ng ating Panginoon para magbigay ng kalakasan. But God provided, the Lord provided what they need. Kung anong pangailangan nila, yun ang sinupply ng ating Panginoon. Amen? This was to empower them. Just sila ay pinalakas. Jesus gave them peace, power. Diba? Sabi, the spirit of boldness and not fear. Hindi yung pagkatakot, kundi espiritu ng boldness at hindi ng pagkatakot, kundi yung boldness ang binigay sa kanila. Hallelujah. So that they may carry out their mission. Meron din pala silang mission.
Hallelujah. At para magawa nila yung mission na yun, una, ano yung mission na yun? To go to all peoples everywhere and make disciples and baptize them in the name of our Lord Jesus Christ. So may tungkulin sila na dapat ganapin. Hallelujah. The purpose ay para sila ay mamalakayan ng mga kaluluwa. Sila ay magpatibay sa isa't isa. Hallelujah. At ipakilala ang Panginoon, ang Diyos, sa mga nangangailangan. So may mission sila. Of course, paano nila magagawa ang mission na yun kung sila ay takot, kung sila ay nangangamba, kung sila ay nanghihina. That's why the Lord came sa kanila upang sila ay palakasin, ating Panginoon. So the purpose why Jesus came, mga kabataan, hindi lang sa mga disciple ng pauna, way back 2,000 years ago, kundi para sa ating lahat. Siya ay naparito just to show, una, how great His love toward us. Siya ay naparito para ipakita kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Amen? Despite na nalaman na ng Diyos ng pauna pa lamang before He created the heaven and earth, nalaman niya na kung sino si Marge. Nalaman niya na kung sino si Sister Ella. Nalaman niya na kung sino si Brother Gideon before the foundation of the world. Hallelujah. Pero pinili pa rin ng Diyos na ibigay yung bighatinsan niya para sa atin. Amen? Hallelujah. Nag-effort pa ang Diyos. Amen? Sa pamamagitan natin, Panginoong Sus, naranasan niya masaktan. Sa pamamagitan natin, Panginoong Sus, naranasan niya, hallelujah, na mamatay. Ang Diyos ay hindi na mamatay, totoo? Pero through our Lord Jesus Christ, sa pamamagitan ng salita na nagmanifest sa laman, hallelujah, naranasan ng Diyos ang naranasan natin. Amen? Hallelujah. Nalaman niya kung gaano kahirap. Pero before the foundation of the world, alam niya na lahat. Pero bakit niya pa rin pinili? Kung tutusin, pwede naman na niyang hallelujah, dahil kaya namang gawin ang lahat ng bagay kahit sa isang kisap mata o isang salita. O sige, wag nang ganito mangyari. Amen? Pero dahil ang Diyos, He is a sovereign God. At siya ay, hallelujah, ay righteous sa lahat ng kanyang mga plano. Siya ay just sa lahat ng mga dakilang bagay na ginagawa niya. Amen? Siya ay marunong kaysa sa atin. Amen? At hallelujah, doon mo makita kung gaano kadakila ang Diyos para lang ipakita, iparanas ang pag-ibig niya sa atin. Hallelujah! Siya na Diyos na makapangyarihan. Siya na Diyos na kataas-taasan. Nagawa niyang ibaba ang kanyang sarili. Maranasan ng mga sufferings para sa atin through our Lord Jesus Christ. Amen? At ating Panginoon, hallelujah, despite na naranasan niya ang mga pagdudusta, ang pag-persecute, hallelujah, at iniwan pa siya ng mga alagad during his suffering na kailangan niya mismo ng tulong, iniwan siya ng mga alagad. Pinagkanulo pa siya, kinaila pa siya ng alagad niya. Amen? Pero despite of all these things, He chose to give Himself, ibigay niya ang sarili niya na maging sacrifice para sa ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah! He sacrificed Himself just to redeem you, to redeem us. Amen? Para sa ating mga kasalanan. Hallelujah! At even though, yun nga, alam niya na yung kalagayan ng mga alagad, at sa ating lahat, alam niya na ang ating tunay na kalagayan, kilala niya na tayo ng pauna pa lamang kung gaano madalas tayo magsinungaling, hallelujah, lalo na nung hindi ka pa believer, kung gaano ka, hallelujah, magiging tamad sa paglilingkod, kung gaano ka, hallelujah, magiging malamig ng paulit-ulit, kung gaano ka, hallelujah, mag-doubt, mag-aalinlangan ng ilang beses sa Kanya, nalalaman na ng Diyos ang lahat. Pero despite of all these things, despite ang mga ungodly character, despite ng mga, hallelujah, ng mga ungodly na
mga habit, mga habit na hindi mainam, hallelujah, pinili ka na ng Diyos ng pauna pa lamang. At pinili ka na niya, hallelujah, despite ng ganong kalagayan mo. Amen? Hallelujah. So Jesus came for us. Jesus came for you. He came for us. Yun yung purpose kung bakit siya naparito. And pangalawa, aside to save us, He came to strengthen us, to build us, to mold us, to remold us. Amen? Kagaya ng potter, di ba? Kung tutusin, ang pangitan ng clay na to. Ang pangit na to, ilang beses na itong tinapyasan, ilang beses na itong nadumihan, ilang beses itong nahulog. Pero imbis na itapon tong clay na to, niremold niya lang. Hindi na tinapon at kumuha na lang ng panibago para mag-ayos. Muli, gumawa ulit ng perfect masterpiece niya. Hallelujah! Niremold niya lang. Kung ano yung kahinaan. Kung ano yung pangit, tinapyas niya lang. Hallelujah! At kung ano pagkakulangan, patuloy niya pang minumolde. Amen? Hallelujah! Ganon kabuti ang ating Diyos. Hallelujah! He came to strengthen us, to build us. Hallelujah! So that we may carry out our mission. Upang magawa natin ang ating mission. Tandaan niyo mga kabataan, hindi lang yung mga alagad ang may mission. And what our mission? To strengthen ang ating mga kapatid na nangangailangan. To encourage one another, to make disciples, hallelujah, to be the light of the world. Tayo maging liwanag sa sanlibutan ito. Amen? Maging pagpapala, hallelujah, sa mga nangangailangan. At sa ating mga kapatid, alam nating nangangailangan ngayon, tinawag tayo para ipanalangin sila. Tinawag tayo para, minsan naman, brother, kamusta naman? May kinakamusta ba tayong kapatid? Mga bata na kailangan paalalahanan, mga kabataan na sisters na kailangan i-remind, pagsabihan, mga batang, mga brothers na minsan kailangan na idalangin, kailangan paalalahanan, kailangan na encourage, di ba? Lahat yan itungkulin natin, hindi lang ng youth leader natin. Hindi lang ng pastor natin. Hallelujah. Dahil kung ang pastor lang may tungkulan niyan at youth leader lang natin, kung 150 tayo, ilang beses mong i-chat ang pastor natin. Kailangan na siguro ng SEO o ng email manage, tawag ito, yung pag mag-send ka, di ba, ibubuso ng isahang send na lang. Kamusta ka, brother? Parang namang naging robot na yung pastor natin kung gano'n, di ba? So, of course, yun ang tungkulin ng bawat parte ng katawan. Amen? Hallelujah! At so mayroon tayong gampanin at hallelujah, hindi para maging burden sa ating kapatid, kundi maging pagpapala. Like Jesus, siya ay naparito. Siya ay pumaroon sa mga alagad. Hindi para nasumbatan, hindi na para pahibigatan ang mga kapatid, kundi in-encourage niya. Hallelujah! Pinalalahanan niya. At sabi doon, diba, sa verse 22, binigay niya yung Espiritu Santo para sila lumakas at tumibay. Amen? So, para mapangyari ang dakilang, yung great works na nilaan sa atin ng Diyos, kinakailangan, hallelujah, na tayo ay magpakumbaba. Amen? Hallelujah. May plano ang Diyos at para mangyari yung great works na yun, kinakailangan mong tumayo, kabataan. Stand up, youth, and do your calling. Gawin mo ang tungkulin mo, ang gampanin mo, hindi lang pagtugtog, hindi lang paggitara, hindi lang, hallelujah, pag-MC, hindi lang paghugas sa mga masipag itong mga washers natin, di ba? Every Sunday. Yan ay mabuti, pero hindi lang diyan nalilimitahan ang ating tungkulin sa Panginoon. That's why stand up, youth, and do your calling. Strengthen your brethren. Strengthen your fellow men. Hallelujah! Your loved ones. Through the help of our Lord. Even yung mahal mo sa buhay. Baka kailangan ng encouragement,
Baka yung mama mo, yung tatay mo, hallelujah, kailangan ng panalangin, baka kailangan ng pagpapaalala, baka kailangan ng makakausap. Gawin natin sa Panginoon. Yung classmate mo na nakita mo na nanghihina, o minsan kailangan na paalalahanan, encourage, gawin mo. Amen? Hallelujah! Dahil dito tayo tinawag ng ating Diyos. Pangalawang bagay, una, Jesus came, hindi para magbigay ng burden, kundi para magbigay ng pagpapala. Ay tayo rin naman ay magbigay ng pagpapala, ng biyaya sa bawat isa. Second one, God understands your condition more than you understand it. So, nadaanan din natin ito nakaraan. Hallelujah, sa Luke chapter 22, verse 31. Sabi dito, mga nakaraan pa na pag-aaralan si Peter, at ito yung time na kinausap ng ating Panginoon na predict niya na yung denial na gagawin ni Peter. That's why nagpaalala na si Peter, si Jesus. So Luke 22 verse 31, and the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. So sabi niya, si Satan ay hiningi ka sa akin, hallelujah, at ikaw ay liligligin niya, na kagaya ng isang trigo. At nakakagalak, sabi sa verse 22, but I have prayed for you. Pero ipinalangin na kita, Peter. Sabi doon, that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren. Amen? Hallelujah! Beforehand pa, pinalangin na ng Panginoon yung mangyayari kay Peter. Pinalangin niya na si Peter. At sabi doon, at pag nangyari na yun, at kung ikaw ay makabalik na muli sa Panginoon, ang pananampalataya may ma-restore, hallelujah, palakasin mo ang iyong kapatid. Pagtibayin mo ang iyong kapatid. Amen? Tandaan nyo, anong sabi natin Panginoon? Si Jesus mismo ang nagsalita dito. Kapag ikaw ay nakabalik ng muli, patibayin mo ang iyong kapatid. Strengthen your brethren. Imagine gaano kabuti ang ating Panginoon. Nandun na siya sa darating na naalala niya na rin yung sarili niya na mangyari yung sufferings na yun. Pero naisip niya pa tayo. Naisip niya pa, napagtibayin niya pa. Pagtibayin mo yung kapatid mo. Let's say kung, halimbawa, yung leader, pagtibayin mo yung kapatid mo, brother Gideon, sister, ganito. Pero yung brother natin, kapatid natin, may mga kahinaan din, may mga pinagdadaanan din. Diba? Hallelujah. Pero nandun pa, hallelujah, yung care niya, yung malasakit niya sa kanya sa lahat. Amen? So God understands your condition more than you understand it. Lubos na naunawaan ng Panginoon, ng Diyos, ang tunay na kondisyon mo. That's why nung nag-respond si Peter, but he said to him, Lord, I am ready to go with you, but to prison and to death. Pero alam na ng Panginoon sa tanas. Hallelujah. Sapagkat alam ng Panginoon ang mangyayari. Hallelujah. At sabi ni Jesus, sa 34, I tell you, Peter, the rooster shall not crow this day before you will deny 3 times that you know me. So, hallelujah, God already knows our conditions. At hallelujah, imagine, the Lord knows Peter's true state. Alam niya na totoong estado ng kondisyon ni Peter that time. And instead of expressing disappointment, Peter, ikaw talaga, ganyan, etc., etc., etc. Hallelujah! Bagkus ang ginawa ng Panginoon, He prayed for him and reminded him. Pinalalahanan niya. Hallelujah. Praise the Lord. So He understands our condition more than we understand it. So bago pa lamang mangyari ang pangliliglig ng kaaway kay Pedro, pinalangin na siya ng Diyos, ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi para alisin ang kaaway, kundi upang hindi mag-fail ang panampalataya niya sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Bago pa lamang tayo nandito, imagine pinalangin ka na rin ng Panginoon. And imagine mga kabataan, hallelujah,
gaano ka comforting na bago pa pala tayo na parito, o sa bawat umaga na nagigising tayo, ang Panginoon ay pinalangin na tayo before pa. Amen? At sa pagising mo, may kalakasan ka, nakakahinga ka ng maayos, ng maluwag. Hallelujah. That's why meron kang reason. You have a reason to praise the Lord. Meron kang reason na magpasalamat sa Diyos despite maraming burdens kung meron man, despite maraming mga alalahanin kung meron man, anumang mga daladala mo, meron ka pa ring reason para magpuri sa Panginoon. Amen? Hallelujah! At sabi sa John chapter 17, sa chapter na to, sa buong chapter na to, dito ma-classify yung 3 beses na nanalangin ng ating Panginoon. Una, hindi na natin babasahin, sa 17 to, chapter 17 ng John, sa verse 1 to 5, ito yung ito yung part na, hallelujah, ang ating Panginoon ay nanalangin. Una, para sa Kanya, for Himself, sa verse 1 to 5, na dahil alam niya na ang mangyari, at sabi niya, O Diyos, Ama, hallelujah, luwalhatiin mo ang iyong anak, hallelujah, upang luwalhatiin ka din naman, hallelujah, na kita, hallelujah. So, basahin na lang yung mga talata, sabi doon, sapagkat naging masunurin ang iyong anak, hallelujah. So, nanalangin siya for himself, at yung pangalawang, hallelujah part, kasi na-divide to into 3 parts. Una sa kanya, panalangin, sarili niya. Pangalawa, ang Panginoon ay nanalangin para sa mga disciples sa verse 6 to 19. So hindi na natin babasahin pa, pero alam natin na sabi diyan sa panalangin, ay Panginoon, sabi niya, O Diyos, sabi niya, Ama, ingatan mo din naman silang ibinigay mo sa akin. Ingatan mo sila, yung mga lingkod, yung mga disciples, ingatan mo sila na ibinigay mo sa akin sa sanibutang ito, hallelujah, na daladala ang iyong pangalan. At sa uling part, ito ang nakakagalak, hallelujah, sa verse 20, chapter 17, verse 20, basahin natin, Jesus prays for all believers. At sino mananampalataya dito sa gabing ito? Sino mananampalataya, mga kabataan, sa gabing ito? Sino mga believers? Hallelujah, nananampalataya sa Panginoon. Amen? Sabi, tayo naman ang pinalangin niya this time. Sabi dito sa 20, I do not pray for this alone. Hallelujah. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Yung mga salita na ipinangaral ng mga disciples, sila mga sampalataya, hallelujah, salita na yun. Sabi ng Panginoon, sila'y ingatan mo din naman. Hindi lamang sila na idinadalangin, kundi bawal sumasampalataya. Sa verse 21, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama sa akin at ako'y sa iyo, na sila'y na may sumaatin. Upang ang sanibutang ito ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Sa 22, at ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na isa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa upang makilala ng sanibutang na ikaw ay sa akin ay nagsugo at sila'y iyong niibig na gaya ko na inibig mo. Sa last part, sa verse 25, O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan. Totoo ba yan? Hallelujah. Ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin at pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Amen? Hallelujah, hallelujah. Nakilala niyo ba? Hallelujah, ang Panginoon. Nakilala niyo ba ang pangalan na dakila sa lahat? Hallelujah. Nakilala niyo ba ang pangalan? Hallelujah. Na makapangyarihan sa lahat. At kung nakikilala niyo yun, at sumasampalataya ka sa salita, kasama ka dito na ipinalangin ng Panginoon. Amen?
So He already knows our conditions and what we will need. That's why the Lord already prays for us to keep us, hallelujah, to provide for our needs, hallelujah, to strengthen us and establish us. So prior pa lang, ipinalangin na tayo ng Panginoon na ingatan. Hallelujah. Sapagkat nalaman ng Diyos, nalaman ng Panginoon, hallelujah, ang magiging kondisyon natin, ang ating mga kalagayan, ang ating mga pangailangan. Hallelujah. Dahil nalaman na ng Panginoon, prior pa lang, hallelujah, sino ang mga manghihina, kung saang oras tayo manglulumbay, kung saang oras tayo maiiyak sa Kanya, kung saang oras tayo mag-doubt, kung saang panahon tayo manghihina, manlalamig, alam na ng Diyos lahat. Hallelujah. That's why, ipinalangin na tayo ng Panginoon. Amen? Alam niya na ang kondisyon natin. Mas alam niya kaysa sa alam natin. Amen? And last part, when we open the door of our hearts, isang key point na dapat din nating handaan, mga kabataan, when we open the door of our hearts, He can do great works in our lives. Kung ating bubuksan ang ating mga puso, hallelujah, ang Diyos ay makakagawa ng dakilang bagay sa ating mga buhay. Yung mission mo, hallelujah, na nila-answer ng Diyos ay magagawa mo kahit sa inyong tahanan, kahit sa magulang mo, kahit sa iyong kapatid, sa iyong classmates, hallelujah, ay magagawa mo kung bubuksan mo ang puso mo para sa Panginoon. Amen? When we open the door of our hearts to the Holy Spirit, He will give us the boldness to reach out to those who need Christ. Amen? Bibigyan tayo ng boldness. Kahit mahina ka, kahit mahihain ako, Kuya Sam. Hindi ako mapalasalita, Kuya Sam, paano ko makakausap si Mama, si Papa? Paano ko makakausap yung classmate ko? Ako nga, kinakausap niya, hindi ako nagsasalita. Diba? Kung bubuksan mo yung puso mo para sa Panginoon, God can do great works sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Like the disciples, hindi sila naging iba sa atin. Minsan din silang nag-doubt. Minsan din silang nanghina. They doubted, they feared, they denied the Lord, and they turned away, leaving the Lord. Diba? Iniwan nila ang Panginoon. Nag-fear sila, nag-doubt sila, ilang beses silang natakot ng amba. Pero kung imagine, yung mga alagad na yun, ginamit ng Diyos sa dakilang bagay. Totoo ba yan? Yung minsang Peter na nangamba, nag-alinlangan, natakot, dahil baka siya tugisin at papatayin. Hallelujah! Pero nung binuksan niya ang puso niya sa Panginoon, at ang Panginoon ay makapasok sa kanya, nung siya'y makareturn, makabalik muli sa Panginoon, siya'y ginamit muli sa kanyang mga kapatid. Hindi lamang sa mga disciples sa kasama niya na mag-encourage o magpalakas, kundi sabi doon, kung babasahin pa natin sa Acts chapter 2, yung mga sumunod na mga talata doon at sa marami pang mga verses, hallelujah, si Pedro ay ginamit sa maraming mga soul. Siya ay ginamit sa multitude souls, di ba? Ginamit siya sa maraming mga kaluluwa. At marami, sabi doon sa Acts chapter 2, nung sa baptism, di ba? At sumunod ng mga talata doon, maraming mga nagsisampalataya kay Jesus. Si Peter ang ginamit. Hallelujah. At maraming soul. Hallelujah. Ang na-convert sa ating Panginoon. At great things ang mga nangyari doon. Amen? Minsan din siya nag-doubt. Minsan din siya natakot. Minsan din siya naging tikom. Pero nung dumating na yung tamang panahon, hallelujah, para gamitin siya at mag-manifest yung mission, mag-come to pass yung mission, hallelujah, para mag-material yun, kinailangan na bukas ang puso mo. Amen? Mga kabataan, kung gusto natin magamit tayo sa ating mahal sa buhay, kung gusto natin magamit tayo sa ating mga classmates, sa ating kaibigan, kung gusto natin magamit tayo ng Panginoon sa anumang okasyon at panahon, maging bukas ang ating mga puso.
Hallelujah. Upang ang Panginoon, ang Espiritu ng Diyos, ay makapasok, makagawa. Hallelujah. Minsan din tayong naging tulad nila. Nag-doubt, hallelujah, nag-deny, natakot, na-confuse, hallelujah. Pero dahil sila ay dinalangin na ng Panginoon prior, hallelujah, like Peter, sa Satanas ay manliliglig sa kanya, pero pinalangin na siya ng Panginoon. Hallelujah. Sa araw na makabalik ka sa pananampalataya, palakasin mo ang iyong kapatid. Amen? Palakasin mo ang iyong kapatid. Hallelujah. So sila ay gagamitin ng Panginoon kapag sila ay nakapanumbalik sa Panginoon. And yet, nakita natin kung paano nakarating yung gospel sa Philippines, sa Luzon, sa GMA, sa Bulihan. Diba? Gaanong great works! Hallelujah! From Israel, sa mga, imagine, Israel, paano nakarating siya sa iba't ibang bansa, nakarating sa Asia, naglakbay sila Pablo, nakarating ng Asia, si Peter, hallelujah, sa iba't ibang lugar, na napakahirap ng transportation noon. Pero paano nangyari yung mga dakilang bagay na yon? Dahil walang mahirap sa Diyos. Amen? As long as bukas ang ating puso, mababa ang ating mga puso, handang magpagamit sa ating Panginoon, kaya kanyang gamitin kahit gaano pa katikom ang bibig mo, kahit gaano ka pa mahiyain, kahit gaano pa matigas ang puso, matigas ang ulo mo, kaya kang gamitin ng Diyos as long as ibababa mo ang puso mo sa Panginoon. So may tungkulin tayo, hallelujah. Sabi ng ating Panginoon, when you have returned to me, strengthen your brethren. So may tungkulin tayo sa Panginoon, sa bawat isa, para mangyari ang great works na yun ng Diyos sa atin. We need to open the door of our hearts, humble ourselves, and let the Spirit of the Lord enter and reign. Kaya ang Espiritu ng Diyos ay maghari sa atin, so that fear, doubt, hallelujah, worry, confusion, weakness, coldness, at marami mga bagay na nagiging hadlang sa paglilingkod natin, hallelujah, may continue to disappear, hallelujah, and be replaced by God with boldness. Amen? Lahat ng mga coldness, lahat ng mga confusion, lahat ng mga doubt, lahat ng mga pag-alinlangan, lahat ng mga hadlang, even natin mga ungodly character, hallelujah, ay kayang alisin, hallelujah, wasakin ng Diyos at i-turn into good character para magamit ka ng Panginoon kung patuloy natin bukas ang ating mga pintuan, ang ating mga puso sa salita ng ating Diyos, sa Espiritu ng ating Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya niya palitan lahat ng mga takot pangamba, hallelujah, with boldness to speak the truth, hallelujah, with courage, with strength, with wisdom, with renewed spirit, hallelujah, with renewed zeal for the Lord, upang mapulfill yung missions niya para sa atin, hallelujah, at para sa mga kapwa natin na nangailangan. Amen? So lahat ng yun ay mangyayari kung patuloy nating ibababa ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Kung patuloy nating bubuksan ang ating mga puso sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi sa ilang mga bagay na lang, sa Romans chapter 16, verse 25 to 27, sabi doon, now to God who is able to establish you. Naniniwala ba kayo? Kayang establish ka ng Panginoon? Naniniwala ba kayo kabataan na kaya tayong establish, itayo ng Panginoon? Kahit gaano pa, hallelujah, hindi okay ang iyong kalagayan ngayon, kahit pa sa tingin mo nakita mo na hindi mo kaya ng Panginoon. Amen? Sabi niya, now to God who is able, He is able. And we believe He is more than able. Amen? To establish you by my gospel and the proclamation of Jesus Christ, the only wise God, be glory forever through Jesus Christ. Amen. So the Lord will empower us to make disciples and strengthen us to do what He wants us to do. Hallelujah. Kung patuloy tayong handa
na magpa-establish sa Panginoon. Dahil mahirap naman kung ang Diyos ay willing kang establish pero ikaw hindi ka willing magpa-establish. Tama? Mga kabataan, mahirap, hallelujah, kung ang Diyos ay willing kang gamitin pero ikaw ayaw mo magpagamit. Sa mama mo na hindi mo kasama sa church, sa paglilingkod sa Panginoon, sa mama mo, sa parents mo na hindi mo kasama sa paglilingkod sa Panginoon, na desire mo, Lord, gusto kong makasama. Pero kung ikaw naman ay ayaw mo din magpagamit sa Panginoon, paano ka gagamitin ng Panginoon? Right? Mahirap, hallelujah, kung ang Panginoon, ang Diyos, He is always willing to use us. And He is, hallelujah, able to use us na higit pa sa paggamit niya sa'yo noon, kaya kanyang gamitin lalo. Hallelujah, kung willing ka. Kung willing tayo. Amen? Pero kung hindi tayo willing, mahirap, hallelujah, kung let's say sabi natin, employer, gusto kong gamitin, i-promote ka sa posisyon na to, hallelujah, ilagay ka sa tungkulin na to, maging manager, etc. Pero ikaw naman, hallelujah, hindi ko kaya, hindi ko nakikita sarili ko mag-manage, hindi ko kaya mag-oversee ng mga tao, etc. Pero ang manager mo, ang boss mo ay gano'n na lang talagang na-encourage ka, hallelujah, na gamitin, malagay sa ganitong posisyon. Pero ikaw, tinitignan mo lang yung weaknesses mo, yung mga limitations mo. Hallelujah. Huwag nating hayaan na dumating pa yung pagkakataon na ibigay na lang yung iba, posisyon na yun sa iba. Dahil hindi ka willing. At yung pagpapala na dapat darating sa tahanan mo, sa mahal mo sa buhay, ay dapat matatanggap nyo. Pero hindi ka willing, napunta yung pagpapala sa iba. Amen? Like Jacob and Esau, ang pagpapala ay dapat na kay Esau. Pero dahil si Jacob, he is willing, more than willing kay Esau. Hallelujah, na pag-i-bless siya ng ama niya na si Abraham. Pinagpalit ni Esau yung blessing sa pagkain. Pinagpalit niya yung matanggap niyang pagpapala na buong buhay niyang maranasan, matatanggap sa ultimong lugaw lang, sa pagkain lang. Na pwede namang anyway, si Jacob, despite na pagiging, hallelujah, laging madaya siya, even sa pag-aasawa, di ba, naranasan niya yung mga, nagawa niya yung mga pagkakamali, pinahirapan din siya. Hallelujah. Pero despite na naging sinungaling, madaya siya, hallelujah, ang biyaya ng Diyos ay nasa kanya. At dahil doon, hallelujah, alam kasi ng Panginoon, bago pa isilang siya, nakita na ng Diyos kung paano siya magiging mababa sa harapan ng Diyos. Namin niya pagkakamali niya at nakipagniigan pa siya sa Panginoon. Bless mo ako, Panginoon. Ayaw niya gusto niya na maging maayos sila ni Esau di ba? Para bumalik doon, so etc. Hallelujah. Maging tulad tayo ni Jacob. Hindi sa kasalanan ni Jacob, kundi yung willingness na patuloy na i-bless ng Panginoon at gamitin, hallelujah, magkaroon tayo ng willingness. Huwag natin ipagpalit yung blessing na mayroon ka ngayon, yung kapahayagan na mayroon ka ngayon, sa of all millions, billions ng kabataan, isa ka sa nakakapakinig ngayon ng salita ng Diyos, ng katotohanan, hallelujah, mula Sunday school ay ginagamit, ang Diyos ay nangungusap na, ginagabay ka na, pinapreserve ka na, hallelujah, para gamitin ka niya one day sa great wars na nila niya sa'yo, huwag mong hayaan na ipagpalit yon dahil lang sa simpleng lugaw, dahil lang sa simpleng mga bagay. Huwag mong ipagpalit yung calling mo, hallelujah, dahil sa mga ino-offer ng kaaway. Hallelujah. Kundi, manindigan ka. Be like Jacob. The Lord, i-bless mo ako. Even na, hallelujah, tila mahirap. Hallelujah, nakipagniigan siya sa Panginoon, sa anghel ng Panginoon. Hallelujah. Kahit na tila may masakit na sa kanya. Hallelujah. Pero, hallelujah, hinawakan niya pa rin ang Panginoon. That's why, from Jacob, sabi ng Panginoon sa kanya, wala ngayon ang pangalan mo na ay Israel, sapagkat ikaw ay naging overcomer. Amen? Despite na nasa panghihinang stage na siya noon, pero patuloy siyang humawak. Hallelujah sa Panginoon. Hindi niya binitawan.
Dahil yung blessing sa pagbinitawan mo, mahirap. Amen? Hallelujah. Tayo napunta doon kay Jacob. So, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay patuloy na nangusap, gumagawa sa atin. Hallelujah. Kagaya sa John chapter 20, sa huling mga talata natin, John chapter 20, verse 9, verse 21 na lang. John chapter 20, sabi ni Jesus said to them again, "Peace to you, kapayapaan ay sumayo, kapatid. Hallelujah, as the Father has sent me, I also send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit." So ang Diyos, ang Panginoon ay always willing to help us. He is always willing to encourage us. He is always willing to use you, to use us, as long as willing tayo. Amen? Na magpagamit sa Panginoon. Naalala ko, testimony lang, hallelujah, patotoo ni Sister Jess, Mendy, Sister Ikay, Sister Jessica. Hallelujah. Daming pangalan pala, ang dami palang pangalan ni Sister Mendy, no? Sister Jess. Sister Mendy, Sister Jess. Minsan Sister Ikay, Sister Jessica. So, ang dami. Jessica ba? Tama ba? Basta ako Sister Jess. Kaya dati Sister Mendy. So, alala ko yung patotoo niya last month, after yun ng men's meeting dito sa church. So after ng men's meeting, nakausap ko siya at bigla ko lang naisip tanungin kung paano siya nakarating dito sa church. So alam natin 2020 nakarating siya. Pero yung unang punta niya pa dito, siguro matatandaan nyo, siguro 2010 onwards, 2010, 11, 12, hindi ko rin alam kasi wala na ako nandito. So, tawag dito, mga ganong year, nung siya daw ay naparito, tanong ko sa kanya, paano ka naparito? Paano sino nag-invite sa'yo? Sino nag-aya sa'yo? Sabi ni Sir Jess, sa totoo, nakakamangha daw yung pagpunta niya kung paano siya nakarating dito. Sabi niya, hallelujah, by the way, sa hindi pala nakakaalam, Sir Jess ay bata pa lang siya ay nasa message na family niya ay nakatanggap na rin sa mensahe. Salita ng Diyos sa Pangasinan at sa Mount Zion. So, kung naalala nyo, kung nagpangasinan tayo fellowship last year, so naka-join fellowship natin sila. So, doon galing si Sir Jess sa Mount Zion kay Pastor Ian Baltasar. So, kaya habang lumalaki daw siya, mayroon nang natatanim sa kanya na something na, kumbaga, yun yung hinahanap niya habang lumalaki siya. Though, nung lumalaki siya, kabataan, ay lumipat na sila dito sa Cavite. That's why hindi na siya nakakadalo sa gawain, napalayo siya sa gawain. Pero meron sa kanyang puso na talagang nauuhaw siya. Merong longing sa kanya. Kaya matagal siya, kumbaga, hindi ko alam kung nag-aaral pa ba siya, nagtatrabaho na siya. Pero naghahanap na talaga siya ng madadaluhan. So, nung time na yun, ay during sa, tawag dito, seminar sa may Manila, Carmona, hindi ko lang alam kung sa munisipyo, ay umattend siya ng seminar and then doon niya, may nakita siyang sister na mahaba ang buhok, tapos maayos ang kasuotan, hallelujah, siya ay mahabang kasuotan, habang palda. So, in short, nandun yung kabanalan, nandun yung kaayusan. So, nung nakita niya daw yun, sabi niya, eto na yun. Meron agad sa puso niya daw na sumagi na, eto na yun, eto na daw yung matagal niyang hinahanap. Ang problema, natapos yung seminar, hindi niya nakausap yung sister. So, ending, hindi niya nakausap kung anong pangalan ng sister, hindi niya nalaman kung anong name nun, kung anong contact number. Hindi pa naman uso siguro yung, panahon nun, kung 2010 ay, ang uso pa nun ay, hindi ko alam kung, ano ba yun, sa mga, Friendster ba yun?
Ako, yun lang ating way ng communication, wala pang messenger, di ba? So, mahirap pa yung communication. So, hindi niya nahinging contact number, hindi niya rin na syempre na-search. Hindi niya alam yung pangalan. Hindi niya nalaman tuloy kung saan yung church, anong pangalan ng church. So, in short, zero. Zero info. Tapos, sinanong niya sa mga kasama niya doon. Hindi ko alam kung coordinator din ba doon sa ano. Pero alam ko, yung sister na yun, siguro coordinator din siguro siya doon sa munisipyo. Tapos, hallelujah, tinanong niya, tapos sabi nila, si Ate Ellen. Sabi niya, si Ate Ellen daw. Ang pagkatanda niya pa, Ate Irene. So, Irene daw. Si Ate Irene. Sabi niya, yung church niyan sa may Bulihan, sa Zone 2. So, yun, ganun lang yung info na natanggap niya. Hindi nga rin siya in-invite ni Ate Ellen. Ate Ellen talaga eh. Pero ang nakakamangha, hallelujah, imagine, wala siyang salita na binigkas para ipakilala ang Panginoon. Pero sa simpleng kasuotan niya, sa simpleng kilos niya, hindi niya alam na kapag win na pala siya ng soul. Amen? Hallelujah. So one day, after nun, pumunta siya, hindi niya alam yung church, punta siya from Carmona, punta siya dito, hindi ko alam kung naligaw pa siya, pero nakarating pa naman daw siya dito. Kita niya, pasok siya, tinanong siya sa kanya kung, hallelujah, kung sino nag-invite sa kanya. So, hindi niya rin alam yung name. Kaya, ang sabi niya, Sister Irene po. Tapos sabi sa kanya, nung nag-assist sa kanyang deacon, wala pong Irene ata dito, ganun. Baka Ellen. So, baka yun po. Kaso, during that time, hallelujah, ang nakakamangha pa dito, ay, nung time na pala na yun, na pagpunta niya dito, wala sa Ate Ellen. Kasi yun yung time na, alam natin, di ba, na nawala sila Sister Ellen sa gawain, sa fellowship. So, buong mga kapatid natin, family ng Uchi ay nawala sa gawain. That's why, hindi niya rin talaga na-meet dito sa Ate Ellen. Imagine kung from 2010, so simula nung nakadalo-dalo na siya, from 2010 ata, hindi ko sure kung anong exact year. Pero simula nung dumadalo na siya dito ng paulit-ulit, hallelujah, na hindi niya na-meet man lang Sister Ellen talaga. Dahil nga, nung time na sa Sulukuyan, nasa labas pa sila. Pero, ang nakakamangha mga kapatid, anong nakakamangha? Imagine, kahit nasa labas, nung time na yun, ating mga kapatid, Sister Ellen, hallelujah, dahil hindi siya nagbago ng image niya, kung anong image ni Kristo. Hallelujah. Hindi siya nagbago ng image niya, kung anong kasuotan. Hallelujah. Kung anong itsura ng ating Panginoon. Hallelujah. Kung ano ang behavior ng isang Kristiyano, ay hindi siya nagbago. Hallelujah. That's why hindi niya silently, hindi niya nalalaman na nakapagbigay pala siya ng blessing. Amen? Hallelujah. Dahil siya hindi nagbago ng image, kung anong image ni Kristo, that's why, nagamit ang buhay niya pa rin, hallelujah, na makatawag ng kaluluwa, pabalik kay Kristo. Amen? Imagine, hindi mo ma-imagine paano yun nangyari. Hallelujah. So that's why, mga kabataan, wag nating gagawin. Hallelujah. Na kung dumating man tayo sa panghihina, wag naman sana, God forbid, kung dumating man na, hallelujah, na ikaw ay nanghina, at wag naman sana mawala ka sa gawain, hallelujah, ay pati ang image mo kay Kristo ay magbabago. Amen? Wag naman sana na kapag dumating nanghina ka lang, nanlamig, hallelujah, ay makakalimutan mo na kung sino ka. Wag nawang mangyari, hallelujah, mga kabataan. Marami ng mga kabataan, kagaya natin na naririnig na unti-unting nawawala sa gawain. Pero wag nawang mangyari, hallelujah. Of course, hindi natin dalangin. Kung dalangin natin yung mga nawala ay makabalik. At one day, gamitin tayo ng Diyos para sa kanila. Sila na nalangin. Ibig sa mga kapatid natin na nawawala, hallelujah, patuloy na dinadalangin sila. Amen? Hallelujah. Pag nawa, na kapag dumating tayo sa kalagayan ng hina ka, ng lamig, napapabayaan mo na ang gawain, napapabayaan mo na ang tungkulin mo, nakakalimutan mo na kung sino ka.
na pagdating sa bagay, paglabas sa gawain, ay hindi na nakikilala kung sino ka. Amen? So magsilbing aral nawa ang bagay na to, hallelujah, sa atin. Hallelujah. Dahil, of course, may mission tayo, di ba? At sabi nga, hindi tayo, hallelujah, hindi tayo tinawag, hallelujah, pabalik sa sanlibutan. Kundi tinawag na tayo palabas sa sanlibutan, tinawag tayo palabas sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan. Amen? Hindi tayo tinawag palabas para bumalik ulit. Yes, inamin natin maraming pang makahinaan. Inamin ko, even I, maraming pang kahinaan, maraming pang kakulangan, maraming pang kahinaan. Kaya nga, patuloy na nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Dahil hindi natin kaya mula sa ating sarili. Hindi natin kaya magpatuloy, mag-encourage sa kapatid mo kahit ikaw nanghihina, hindi mo kaya yon. Pero kaya ng Panginoon. At dahil nakikita ng Diyos na nagpapatuloy ka despite ng mga panghihina, despite ng mga pagkukulang, despite ng maraming mga trials, ang Diyos ay malulugod. That's why, kahit na nanghihina ka, naroon pa rin yung pag-asa. Kahit nalulungkat ka, naroon pa rin yung kagalakan. Kahit nandun ka sa kadiliman, naroon pa rin yung liwanag, unti-unti pa rin nasilayan. Dahil naroon ang Panginoon. Hallelujah sa buhay mo. At sabi nga, nalaman niya na yung kondisyon mo ng pauna pa lamang. Amen? Hallelujah. Kaya sabi, wag naman sana na outside dito mga kabataan, mga sisters, lalo sa mga young sisters na nagpapasimula, mga brothers, hallelujah, ay paglabas natin dito, ang image mo na ay yung image ng mga uso na nasa sanlibutan. Yung ugali mo na, character mo na ng mga classmate mo din, ay character mo na rin. Wag naman sana. Dahil hindi tayo dumadalo dito para sa wala. Hindi tayo nagpapatuloy para sa wala. Amen? Wag naman sana na dapat ikaw ang mag-aakay sa kanila, papalik kay Kristo. Ikaw pa ang naaakay ng sanlibutan. Amen? So wag naman sana. Hallelujah. So naalala ko tuloy, last time may ka-sharing din ako na kapatid. So habang pinaprepare itong message, last month to, hallelujah, ay yun ay alas 12 na ng gabi. Bigla kong naalala. Kasi naalala ko, nakita ko yung sticky note ko. May sticky note ako sa bahay, doon sa workspace ko. Ginawa ko yun para maging tingsudo ko, maalala ko, isulat ko. Kasi sabi ko, makakalimutin ako. So, kaya yun ay naging tingsudo ko para sa kailangan kong maalala sa buong linggo. Kailangan kong kamustahin si Honey para patungkol sa anniversary. Susulat yun. Kailangan kong ma-follow up yung kay Sister sa Sunday School, Sister Luisa, about doon yung concert doon sa Sunday School, may erase kay Pastor. Ma-follow up si Brother Ganto, ma-follow up si Sister Beng, yung nakaka-sharing natin sa galing dating daan kasi until now ay nakakamustahan ko pa rin siya. Hallelujah. So may things to do ako doon. Ma-follow up si ganito, ganyan. Dahil nga nakakalimutan ko at dahil minsan naalala ko na lang kapag nasa gawain na. Kapag nasabi na ako, paalala mo naman, mga musta ka sa kapatid mo, mapalangin na lang kayo. Bigla ko naalala, yung nga, plan ko sana dapat ganito, ganyan. So that's why naalala ko, isulat ko. At nung time na yun, habang nagpe-prepare ng message, ay nakita ko yung note na yun. That's why agad-agad, sabi, anuin ko na nga, tawag ito, kamustahin ko na nga, baka makalimutan ko na naman kasi hanggang sa panaginip na, panaginipan ko na siya. Kaya sabi ko, kinamusta ko na. Sakto, nag-chat din. At yun, nung una, kinamusta, at dahil nga nakikita ko yung kung anong mga posts niya, brother, pero wala na sa gawain. Sabi ko, nalungkot ako, at pinalalahanan. Nung una, nahihirapan siya makinig. Hallelujah. Pero sabi ko sa kanya, pinaalala ko na lang din yung mensahe sa youth anniversary natin. Sabi ko sa kanya, tayo dapat ang mag-akay, sabi ko sa kanya, sa ating mga nakakasama sa labas. Sabi ko, hindi tayo ang naakay na makatrabaho o kung sino man na nasa labas, kundi dapat tayo ang naakay, ang nag-aakay sa kanila, papalapit kayo sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, binagi ko na lang din yung tema na sabi ko, nanariyan pa rin naman ang liwanag, brother. Sabi ko, nandiyan pa rin naman yung liwanag, bagamat ang kadiliman ay patuloy na kinocover ang buong sanlibutan ito, pero meron pa rin liwanag.
Sabi ko, nandiyan pa rin naman ang liwanag, brother. Hallelujah. Patuloy mo lang ibaba ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Patuloy ka lang magpakumbaba kung na rin ang mga pagpapaalala, pagtutuwid, pagsasaayos. Hallelujah. Sabi ko, ang Diyos ay makagawa. Sabi ko, sabi niya sa huli, tila baka, kasi nakita ko nga rin yung note ni Mama doon sa Bible, na message ni Brother Tim before, na examine yourselves if you are in faith, if you're still in faith. At sakto, nakita ko yung katagana yung mismo, kaya yun yung mismong message ko. At biyaya ng Diyos, sa pagkatapos sa aming pag-usap, sabi niya, mga brother, baka hindi ko na-evaluate, hindi ko na-examine ang sarili ko kung ako ba yung nasa pananampalataya. Kaya sabi niya, pasama sa panalangin. Kaya patuloy natin sama sila sa panalangin, kanyang family, brother na to at kanyang family, na nawa, patuloy silang katagpin ng Diyos. Hallelujah. And back to the story, tapos na rin tayo, hallelujah, na sa life ni Ate Ellen, nabanggit kanina, testimony, bakit, hallelujah, by the way, hindi niya pala alam, nung kay Ate Ellen, hindi niya alam na nakaakay siya. So, way back years, lumipas ang dekada, at nung nakabalik si Sister Mendy, Sister Jess, nung 2020, kung naalala niyo pa yon, 2020, dumating siya dito, araw nung pumutok yung taal. Tanda ko pa yon. So, araw nung pumutok yung taal, yung pagparito niya dito. Kailangan pa palang sumabog yung taal sa pagparito niya. Biro kay Sister Jess. And then, yun nga, pagparito siya ng 2020, na-open niya na lang yung kay Ate Ellen. Nagulat na lang sa Ate Ellen. Sabi, hindi niya alam na, siyempre kasabayan ko sa Ate Ellen, na bumalik 2019, Sister Marge. Kasabay namin yan, 2019 January. Tawag dito, hindi niya alam, Hindi niya alam na may nakakay pala siyang kaluluwa 10 years ago. Mga ganun. Kaya, bakit natin siya nabanggit dito? Hallelujah. Dahil sa simpleng patuloy na pag-keep, hallelujah, ng mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos, at hindi tayo magbabago ng image natin. Alam ko namang hindi naman nagbago, hallelujah, ating mga kapatid, kundi may mga circumstances na nangyari. Pero nanatili sila sa pananampalataya. Amen. That's why hindi niya alam na nagamit pa siya para yung family, hindi lang Sister Jess, yung si Brother Ray, ang mga anak nila ngayon ay kasama natin ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. Imagine, the more na iniingatan natin, hallelujah, sa biyaya ng Diyos, ang ating sarili, hallelujah, lalo sa harap ng iba, hallelujah, of course, sa harap lalo ng Diyos, of course, marami pang kahinaan, pagkukulang, at the more na kinoconfess natin sa harapan ng Diyos at nagpapakumbaba tayo, hallelujah, at pilit nagsusumikap na ingatan, hallelujah, kalooban ng Diyos, yung great works ay gagawa. Yung great works ay maranasan natin. Imagine, nung makabalik nung ma-restore, makabalik ulit sa pananampalataya, Sister Ellen, ano nangyari? Sabi, kagaya kay Peter, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Ano nangyari? By and by, nasama na ulit ni Sister Ellen, Sister Marge, diba? Sir MJ, Sister Jaira, diba? Ate Bel, mga kapatid nila, buong pamilya nila, halos, diba? Hallelujah! So, ibig sabihin, ang Diyos ay kayang gawin ng mga dakilang bagay, kahit minsan ka pa ng lamig, ng hina, hallelujah, ang Diyos ay may kakayahan pa rin gawin ang kanyang mga plano sa iyo, kung patuloy lang ating iingatan ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Yes, mahina pa tayo, marami pang kailangan pang i-improve. Hallelujah. Pero magpatuloy lang, kabataan. Magpatuloy lang. Despite na maraming mga pagsubok, magpatuloy lang. Dahil ang Diyos hindi pa tapos sa gumawa sa atin. Amen? Hindi pa siya tapos. Marami pa siyang gagawin sa atin. Hallelujah. As long as willing tayo na gumawa siya sa ating buhay. As long as bukas ang ating mga puso, handa magpa-correct, handa magpa-ayos, handa magpa-reproach, magpatuwid, hallelujah, sa kalooban ng ating Diyos. Amen? Hallelujah. Sa ating pagkatapos, na niya kung bawat isa na tumayo, hallelujah. Sabi sa mensahe na napakinggan ko last time, habang nagtatrabaho, ay nakikinig ng preaching,
hindi ko alam kung si Pastor, nakalimutan ko. Pero sabi niya doon, dahil kayo ay pinili ng Diyos, dahil daw tayo ay pinili ng Diyos, siya ang gagawa mismo sa buhay niyo para makabalik kang muli sa presensya niya. Kung minsan tila ng hinaka, ng lamig, nangailangan, nagkulang, hallelujah, dahil ang Diyos daw ang pumili sa iyo, ang Diyos din naman ang gagawa ng paraan para makabalik ka sa presensya niya. Ang Diyos din daw ang gagawa, hallelujah, ng paraan para ma-restore ka, yung kagalakan, yung kalakasan, yung panampalataya ay mabalik ka sa katotohanan. Hallelujah. Dahil ang Diyos ang pumili sa iyo, siya rin ang gagawa ng paraan para makabalik ka. At ang sabi niya doon, basta't magpatuloy ka lang ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin. Ganun kahalaga ang panalangin, mga kabataan. Dahil sa panalangin natin, sino bang kinakausap natin? The maker of heaven and earth lang naman. Hindi yung gumawa ng SM na ngayon ay wala na sa Henry C. Hindi yung gumawa ng mga great mga buildings dyan at mga kung ano pa mga bagay na nawala din naman. Kundi ang kinakausap mo sa oras na nalangin ka ay yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yung Diyos na gumawa ng araw. Yung Diyos na gumawa ng mga nakita mong bituin sa gabi. Yung Diyos, hallelujah, na nag-iingat sa iyo sa sinapupunan pa lang ng iyong magulang. Hallelujah. That's why, anong problema? Anong pagsubok? Hallelujah, ang hindi kaya niyang lutasin. Hallelujah. Sa oras na nanghihina ka. Ano? Hallelujah. Anong pagsubok? Anong mga limitasyon? Hallelujah, sa ating mga kahinaan. Ang hindi kayang gawa ng paraan ng Panginoon. Hallelujah, kung ang langit at lupa ay nagawa niya. Amen? Kung mga bituin na nagliwanag sa langit, hallelujah, ay nagawa niya. Kung ang buwan na nagliwanag sa kadiliman ay nagawa niya. Kung ang araw na nagbibigay liwanag sa araw, hallelujah, upang magbigay ng sustansya sa ating mga katawan, sa bawat creation, hallelujah. Kung lahat ng yun ay nagawa niya, kung ang ibon ay pinagmalasakitan niya, hindi nagkatrabaho ang ibon, hallelujah, para binigyan niya ng mga kain, what more pa tayo na mas mahalaga sa mga ibon? What more pa tayo na masterpiece ng ating Panginoon? Amen? John chapter 4, last verse natin. This is love, not that we love God, but that He loved us and He sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Hallelujah. Sabi, this is love. Ito yung pag-ibig. Hallelujah. Hindi dahil iniibig natin ng Diyos, mga kabataan, kung bakit ka narito. Kundi ang Diyos ang unang umibig sa atin kung bakit ka narito. At sabi doon, He sent His Son. Yung sacrificial love. Binigay niya yung bugtong na anak niya as an atoning sacrifice para sa kasalanan lang hindi naman niya kasalanan. Hallelujah. Ibinigay niya ang kanyang sarili, ating Panginoon, despite ng kalagayan natin. Nag-aalinlangan, nag-doubt, makakalimutin, hallelujah, nagpapabaya, hallelujah, ano pa mang mga kahinaan at pagkukulang. Binigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Amen? Alam niyo mga kapatid, hindi natin maranasan ang lahat ng to. Magpatuloy, despite ng maraming mga burdens, hindi natin maranasan na magpatuloy pa rin, tumayo pa rin sa mga gampanin, mag-encourage sa mga kapatid. Hindi natin maranasan lahat ng yun kung hindi dahil sa Diyos na gumagawa sa atin. Hindi natin maranasan na mag-encourage sa ating pamilya kahit ikaw mismo discouraged na sa maraming pagsubok kung hindi dahil sa Diyos na gumagawa sa atin. Hindi natin maranasan na magpatuloy sa mga gampanin sa ministry. Hallelujah! Nalalaman natin marami pa kakulangan, marami pang kahinaan. Na minsan natin discourage, nadadown, ginugulo ng kaaway.
Pero nagagawa mo pa rin magpatuloy, umawit sa Panginoon, mag-back up, magturo sa mga bata, at kahit simpleng lingkod ka, nagpapatuloy pa rin sa gampanin mo sa Panginoon. Hindi mo magagawa yun ng lakas natin. Hindi dahil sa pag-ibig to ng Diyos na gumagawa sa atin. Amen? Hallelujah! O salamat sa ating Diyos sapagkat siya'y gumawa sa ating mga buhay. Sabi, love is demonstrated. Ang pag-ibig daw ay ito'y ginagawa. Love is demonstrated, mga kabataan, not just communicated verbally. Hindi lamang sinasalita ang pag-ibig, kundi ito'y pinaparanas. Hallelujah! And when the scriptures tell us that God loves us, they always show God actions that demonstrate that love. Amen? At kung paano sinasabi ng scripture na ang Diyos ay iniibig niya tayo, hallelujah, ito yung ating nararanasan din naman sa ating mga buhay. Nararanasan ba ng bawat isa? Amen? At ang nakakagalak pa, mga kapatid, hallelujah, God love goes first. Una niya tayong inibig. Hallelujah. Una niyang demonstrate ang pag-ibig niya. Hindi niya hinintay. Nauna nating ibigin siya. Hallelujah. But God, love goes first. Amen? He doesn't wait until He will get something in return. Wala siyang hinintay muna para ibalik mo muna ang pagsamba sa Kanya para ibigin ka niya. Kundi mula pa sa rurak ng kasalanan, inibig na tayo ng Panginoon. Imagine! Hallelujah! Instead, He goes first and defines His love in this way so that we can know that genuine love redeems when all hope seems lost. When we are not worthy and when we are not ready. We are not ready. Nung nakita niyan tayo before the foundation of the world. Nandun tayo sa loss. Nandun tayo sa kalagayan na hindi mainam. We are not worthy to love. Pero inibig tayo ng Diyos. And that's genuine love na gumawa sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. And naman, hindi deserve ng Diyos na papuring tahimik. Kung una pa lang inibig na tayo ng Diyos, hindi deserve ng Diyos na tahimik ka magpuri sa Kanya. Hindi deserve ng Diyos na wala man lang siya naririnig sa iyo. Hallelujah! Kung parang inibig ka na niya ng pauna, at despite ng maraming kahinaan, despite ng maraming panlalamig, despite ng maraming mga pagkukulang, hallelujah, dinademonstrate pa rin ng Diyos ang pag-ibig niya. That's why deserve ba ng Diyos ang papurin tahimik? Hallelujah! He deserves all the praises and the glory and honor mula sa kanyang mga tinubos. Amen? At kung ikaw ay nananampalataya, kasama ka doon, bakit ka tahimik? Hallelujah! Dapat ikaw ang unang nagpupuri. Dapat ikaw ang unang nagpapasalamat sa Diyos. Despite ng kalamigan, despite ng maraming kakulangan. Dahil naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. At patuloy mo siyang nararanasan. Dahil narito ka ngayon. Amen? Oh, glory. Hallelujah. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. Salamat sa Diyos na patuloy na gumagawa sa atin. O Diyos, isang pa, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, God. Dahil tunay, kung hindi mo, Lord, ipinaranas sa amin ang pag-ibig. Kung hindi ka unang nag-demonstrate, O God, ng pag-ibig, O Diyos, marahil nasaan na kami ngayon, O God. Marahil kami, O Lord, ay matagal nang naligaw. Kami matagal nang naglaho. Kami matagal nang nalayo sa iyo, Diyos. Pero Lord, dahil sa iyong dakilang pag-ibig, dahil sa iyong biyaya na masagana, the Lord, sa iyong sacrificial love before the foundation of the world, pinili mo na kami, inibig mo na kami, hallelujah. That's why, Lord, nagagawa namin magpatuloy despite na maraming mga pagsubok. Despite na maraming mga kagulumihanan, despite na maraming mga kabalisahan, O God, nagagawa namin magpatuloy dahil sa iyo, O God. Hindi ito sa aming lakas, hindi ito sa aming karunungan, hindi dahil sa daming mga bagay na mayroon kami,
Kundi lahat ito'y dahil sa iyo, Diyos. Wala kaming anupaman. Wala kaming anupaman. Wala kaming kakayahan. Hallelujah. Wala kaming anupamang mayroon sa mundong ito, O Diyos. Kundi ikaw lamang na siyang aming pag-asa, O God. O kaya naman, O God, O Lord, karapat-dapat ka lamang purihin. You deserve all the glory and praises, O God. Sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin, O God. Kaya namin nagagawang umibig, O Diyos. Dahil ikaw ang unang umibig sa amin, Panginoon. Lord, sa kabila ng aming mga kakulangan, sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga doubt, pag-aalinlangan, hallelujah, patuloy pa rin namin naranasan ang pag-ibig mo, Diyos. Ikaw ang nagtatayo sa amin sa oras na kami nangihina. Ikaw ang nagbabangon sa amin sa oras ng kaaway ay pilit na nanliliglig at nagdadadown sa iyong malingkod, O God. Pero Lord, salamat dahil ikaw ang aming sandigan. Salamat dahil may Diyos na nagmamalasakit sa amin. May Panginoon na nanalangin na sa amin. Hallelujah. At may Panginoon na lagi na riyan para sa amin. Hallelujah. Salamat sa iyong mga salita sa gabi ito, Lord. Hallelujah. May it serve, hallelujah, ang purpose nito, O God, kung bakit mo ito pinaghalo mo, Diyos. At nawa, Lord, tulungan mo pa kami na magawa ang aming mga gampanin sa iyong kapurihan lamang at kaluwalhatian, God. You know, our heart's desire. Alam mo, O Diyos, kung paano kami nagnanasa pa, na mabago pa ang aming mga buhay, na may paglingkod pa ang aming mga sarili sa iyong kapurihan, na may bigay pa ang best para sa iyong Panginoon. Ngunit Lord, sa mahadlan, sa mga limitasyon ng Lord, pilit ang kaaway, hallelujah, gumagawa para kami limitahan, para kami pigilan. That's why, Lord, kailangan ka namin, Panginoon. Patuloy kang gumawa. Patuloy kang gumawa sa buhay ng bawat isa. Sa mga kabataang ito, Lord. Malaya ka, O God. Narito ang aming mga puso, Diyos. Bukas, hallelujah, sa mga oras nito, Lord. Malaya kang pumasok. Malaya kang gumawa, O God. At pangyarihin mo ang iyong misyon, O Lord. Ang mga dakilang bagay, ang iyong great works, O God, ay patuloy mong igawa pa, iparanas pa sa amin, Panginoon. O God, ito ang aming dalangin na may pananampalataya. At salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ito, O God, ang bigay ng pananampalataya sa amin. Lord, i-bless mo ang bawat isa at sa'yo lamang mawi ang kapurihan, kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Awitin natin, hallelujah, bago ko bigay sa ating mahal na MC. The love of God. Hallelujah. Tayo magpasalamat sa ating Diyos. Sapagkat dahil sa pag-ibig niya, kung bakit tayo narito. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kung bakit tayo nakagawa pa, hallelujah, na magpatuloy. Kung bakit tayo narito. Kung bakit may kalakasan pa rin, hallelujah. Because, hallelujah, it is His love, hallelujah, na gumagawa sa ating mga buhay. Love of God is greater far. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin, Panginoon. Hallelujah. Mula sa ating mga puso, mga kabataan. Hallelujah. Umawit ka. Umawit ka, o kaluluwa ko. The love of God is greater far than time or pain. Beyond. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest end. The guilty pair, bowed down with care. God gave His Son. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! His hearing child, He reconciled and pardoned from His
Oh, love of God. Hallelujah. Oh, love of God. How rich and pure. How measureless and strong. It shall forever. It shall forevermore endure. Hallelujah! Oh, patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Isang pa, oh love of God, mula sa ating mga pusong kabataan, na nagpapasalamat sa pag-ibig ng Diyos na gumawa at patuloy na gumagawa sa ating mga buhay. Marapat dapat ka lamang purihin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And strong, it shall forever, it shall forevermore endure. Isang pasaw ng pagkakataon, as I call our beloved MC, Brother Gideon. Hallelujah, God bless. Yes, oh love of God, hallelujah. Oh love of God, hallelujah, hallelujah. How rich and blessed, how measureless. Hallelujah. Yes, Lord. Your love is measureless and strong. Hallelujah. Forevermore endure. Just saints remain. Just song. Praise God. Hallelujah. Do you believe, mga kapatid, ang kanyang pag-ibig ay measureless and strong? Hallelujah. Salamat sa pag-ibig ng ating Diyos na binigay niya sa atin. Hallelujah. Di niya tinignan ng ating mga kahinaan, mga kapatid. Kundi pinalakas tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Inintindi niya ang ating mga kalagayan at tayo ginamit niya sa kanyang kapurihan. Hallelujah. Purihin na ng ating Diyos sa gabing ito. Hallelujah. Sa gabing ito, sa mga prayer requests, walang nagpaabot ng kanilang mga papel. Ngunit sa gabing ito, sino sumasampalataya na ang Diyos ay nakakaalam na ating mga kalagayan. Ang kanyang pag-ibig, hallelujah, ay kanyang ginamit, hallelujah. Ang ating Panginoong Kristo Jesus ay bumaba, hallelujah, upang maranasan ang ating mga kalagayan. Kaya ngayon, alam niya ang ating mga kalagayan, mga kapatid. Kaya ngayon, mga kapatid, hallelujah, maaari tayong magtiwala sa Panginoon. Sapagkat siya, alam niya ang ating kalagayan. Alam niya kung paano kanya papalakasin. Alam niya kung paano kanya papagalingin. Alam niya kung paano kanya encourage, mga kapatid. Hallelujah. Kaya tayo magtiwala sa ating Diyos, hallelujah, na umibig sa atin. At gaya ng pag-ibig niya sa atin, atin din naman siyang ibigin, hallelujah. Kung paano niya tayo inibig, ibigin din natin ang bawat isa, hallelujah. Kaya sa mga sandaling ito, ating mga kapatid ay isama natin sa panalangin. Hallelujah. Umawit tayo ng isang simpleng awitin bago tayo manalangin. Nagsabing, thank you Lord for your love to me. Sino nagpapasalamat sa pag-ibig ng ating Panginoon? Hallelujah. Tunay na ang kanyang pag-ibig, hallelujah, ay di natin masukat. Kaya naman, hallelujah, karapat dapat ang papuri at pasalamat sa Kanya lamang. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to me. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Salamat mga kapatid, hallelujah. Sa kanyang pag-ibig, hallelujah. Na nagpalaya sa atin mula sa kasalanan, hallelujah. Na nagligtas sa atin, hallelujah. Na tumingin sa ating mga pangangailangan, mga kapatid. Oh, purihin natin ang ating Panginoon. You've sent your Holy Ghost within, that I praise your holy name. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. For the last time, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord, sa iyong pag-ibig. Tunay na hindi kami karapat-dapat. Hallelujah. Ngunit salamat sa iyong pag-ibig na binigay sa amin. Oh, purihin ka, Lord. You've sent your Holy Ghost within, that I will praise your holy name. Thank you, Lord. Praise God, hallelujah. Sino magbibigay ng pasasalamat sa Panginoon sa gabi ito? Hallelujah. Tunay ang pag-ibig ng ating Panginoon ay binigay niya sa atin, hallelujah, na unconditional. Di niya tinignan ng ating mga, hallelujah, mga kasalanan, mga pagkukulang, di niya tinignan, mga kapatid. Ngunit ang kanyang pag-ibig ay patuloy pa niyang binigay sa atin, hallelujah. Patuloy niya pa rin pinagkaloob ang kanyang biyaya sa atin, hallelujah. Sino sa gabing ito magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon? Oh, karapat dapat sa papuri at pasasalamat ang ating Panginoon sa kanyang pag-ibig, hallelujah. Tunay, natakila siya, tapat. Nararanasan niyo ba ang kanyang pag-ibig, mga kapatid? Oh, hallelujah. Kung tunay natin nararanasan, mga kapatid, dapat tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Tayo manalangin sa gabi ito. O dakilang Diyos, hallelujah. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong biyaya. Tunay na nakita mo ang aming mga kalagayan, Lord. Hallelujah. Sabi ng mga mensahe kanina, Lord, hallelujah. Sa kabila ng aming mga kahinaan, hallelujah. Hindi ka nagbigay ng burden sa amin. Kundi ikaw ay nagpalakas, hallelujah. Ikaw ay nagpatibay, Panginoon. Kaya naman, Lord, hallelujah. Kami hindi karapat-dapat sa iyong pag-ibig, ngunit ikaw, hallelujah. Ikaw ay nagbigay ng pag-ibig. Ikaw ay nagbigay ng care sa amin, hallelujah. Oh, Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat dahil naintindihan mo rin ang aming kalagayan, Lord. Tunay na ang aming mga sarili ay walang kakayanan upang baguhin, hallelujah. Ngunit salamat na intindihan mo ang aming kalagayan, Lord, upang baguhin ang bawat isa ayon sa iyong kalooban, hallelujah. Oh God, hallelujah. Maraming salamat dahil ikaw ay patuloy na umibig sa amin. Oh God, sa gabing ito, kami patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sa gabing ito, Lord, hallelujah, papasalamat kami sa iyong mga salita, sa iyong mga pangungusap, Lord, hallelujah. Tunay na ang iyong pag-ibig ay nananatili, hallelujah, at di nagbabago kailan pa man. Oh God, sa gabing ito, patuloy naming tinataas bawat isa, Lord. Ikaw siyang patuloy magbigay ng pagpapala sa bawat isa. I-bless mo ang bawat isa, Lord, hallelujah. Iparanas mo sa bawat isa ang iyong pag-ibig upang ang bawat isa rin naman ay magsiibigan sa bawat isa, hallelujah. Ang bawat isa rin naman ay magpanalanginan sa bawat isa, Lord. Kaya naman, Lord, hallelujah, ikaw ang siyang gumawa sa aming kalagitnaan. Tunay na hindi namin
kaya na mapagtagumpayan ang bawat pagsubok, Lord. Ngunit salamat sa iyong pag-ibig, inabot mo kami, hallelujah, upang makaahahon sa mga kasalanan, Lord, hallelujah, sa mga pagkukulang. Ikaw ang siyang nagpapalakas, Lord, nagpapatibay sa amin. Kaya naman, Lord, tulad ng pagpapatibay sa amin, pinapalalangin din namin ang bawat isa, Lord, na nangihina, hallelujah, sa mga oras na ito. Pinapalalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong mga salita, Lord, hallelujah. Pinapalalangin namin na may mga pinagdadaanan, Lord, sa mga sandaling ito. Ikaw ang siyang magbigay, hallelujah, magparealize sa kanila kung gaano mo sila iniibig, Lord, hallelujah. Ikaw ang magbigay sa kanila, hallelujah, ng iyong pag-ibig, hallelujah, kung paano mo kami inibig, Lord, hallelujah. Ganun din naman sila, Lord, na nangihina sa mga oras na ito, na sila iyong inibig din naman, hallelujah. Kaya naman, Lord, palakasin mo sila patuloy. Tinataas namin ang bawat isa, Lord, hallelujah. Kung may mga nangihina man, hallelujah, ikaw magpalakas. Kung may mga nakakaramdam man, mga karamdaman sa katawan, ikaw siyang magpagaling. Karamdaman na spiritual, ikaw siyang patuloy na magpalakas, hallelujah. Sapagkat sa iyo, ang aming kalakasan ay nanggagaling. Walang ibang panggagalingan ng aming kalakasan kundi sa iyo lamang, Lord. Kaya maraming salamat dahil lang yung pag-ibig, hallelujah, ang naging paraan upang kami ay maging malakas sa iyong presensya, hallelujah. Oh God, sa gabing ito, hallelujah, patuloy namin tinataas ang bawat isa, Lord. Wala man nagpabot ng panalangin, ngunit ikaw ang nakakaalam na aming mga pangailangan, hallelujah. Pangailangan ng bawat isa, mga personal prayers, Lord, na matagal na hinihiling, hallelujah. Ikaw pang patuloy siyang, hallelujah, mag-set sa plano mo, O God, hallelujah. Ikaw magtakda ng iyong plano upang mapangyari anuman ang aming mga panalangin, Lord, hallelujah. Sa gabing ito, itinataas din namin si Brother Sam, Lord, hallelujah. Ikaw pa siyang patuloy magpala sa kanyang buhay. Salamat sa paggamit mo sa kanya, Lord. Salamat dahil siya'y naging daluyan ng iyong pagpapala, hallelujah. Nawa ang kanyang lakas na binigay para sa iyo, Lord, hallelujah, para sa gawain, ay balik mo rin naman sa kanya, Lord. Pagpalain mo siya, Lord, kasama ang kanyang sambahayan, Lord. Ikaw pa siyang patuloy magpala sa kanya. Ganun din ang aming leader, Lord. Tinataas din namin siya, Lord. Marahil ang trabaho, Lord, ay minsan nakakahadlang upang siya makaparito. Hallelujah. Tinataas namin, hallelujah, sa iyo, O God, na patuloy mo pa siyang gamitin. Patuloy ang iyong pag-ibig ay kumilos sa kanya. O God, sa gabing ito, tataas namin ang bawat isa, Lord. At salamat sa iyong paggawa sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong pagpapala. Hallelujah. Ang bawat isa ngayon, Lord, ikaw maghiwalay. Ang bawat isa ay iyong ingatan naman sa pag-uwi. Hallelujah. O God, hallelujah, nawa ang mga iyong salita, Lord, hallelujah, ay maingatan sa bawat puso ng bawat isa, Lord. O God, sa gabing ito, patuloy kami nagpapasalamat, nagpupuri. Binabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat at pagdakila sa iyo, O God, sa natatangi at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Shall we say amen? Amen. Praise God. Ating palapakan natin, Panginoon.